At sa oras na ito, bago tayo marahil manalangin, ay basahin muna natin ang ating teksto. Sa Isaiah chapter 40, verse 28 to 31, sabi rito, Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings as eagles, and they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Can we say amen to the word of God? At tayo manalangin minsan pa. Hallelujah. Yuko po natin ang ating mga ulo, mga mahal na kapatid. Pubutihin naming Diyos, the everlasting Father, purihin ka, pasalamatan ka at itaas ka sa oras na ito. Lord, minsan pa kami lumalapit sa iyong harapan. Batid mo ang aming kalalagayan, Panginoon. Batid mo ang aming mga pinagdaraanan, aming mga buhay, sa pamilya ng bawat isa amin, Panginoon. Nararaman mo ang lahat ng mga bagay na ito. Pero lahat nawa kami sa dakong ito, Panginoon, mga kabataan, lalong-lalo na Panginoon, sa hapon na ito, ay mayroong mga dalangin, mayroong mga bagay na hinihintay sa iyo. Gaya po ng aming binasa, Panginoon. But they that wait upon the Lord, sila na naghihintay sa iyo, Panginoon. At ako'y umaasa, Panginoon, ng mga binata, mga kabataan sa dakong ito, mga binata at dalaga, Panginoon, ay mayroong mga hiling, mayroong mga hinihintay mula sa iyo. Dahilan ito ay isang natural na bagay, Panginoon, sa isang mananampalataya na mayroong hinihintay, mayroong inaasahan, sapagkat, Panginoon, ito ay given na, ito ay nilagay mo sa aming mga puso, binigay mo ang desire, Panginoon, at nang sa gayon, ang relasyon namin at ikaw, Panginoon, ay higit na lumalim, Panginoon. It's a two-way relationship, Panginoon, na sa hapon na ito, Lord, anumang nais mo, anumang layon mo, na nais mong ipahayag sa pamamagitan ng mga salitang ito. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pinakapangangailangan, Lord, pero nalalaman ko na ikaw ay nakakaalam ng lahat ng mga bagay, lalong-lalo na sa kanilang espiritual na kalalagayan na pangangailangan, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, gaya po ng aming nabalitaan, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Robert, Lord, batid mo na ang aming kapatid na ito ay maraming mga bagay na nagawa sa mga nakalipas na araw, kanyang pagpapagal bilang isang mananampalataya. Lord, hallelujah, hindi ko alam kung ano ang kanyang hinihintay, kalakasan, kagalingan, Panginoon, katugunan sa kanyang mga dalangin at maging man sa panalangin ng bawat isa amin. Lord, ang nais mo na gawin ng bawat isa, gaya po ng aming binasa. But they that wait upon the Lord, sila na makapaghihintay, ay magkakaroon ng panibagong kalakasan. Pangyari nawa, Panginoon, sa aming kapatid, Panginoon, na darating ang araw, panahon, di man namin alam kung kailan. Marahil sa oras na ito ay siya ay nandoon sa ospital, dahilan naghahabol na naman ng hininga, Panginoon. Ngunit kami umaasa, Panginoon, ang kalooban mo ang mangyayari sa buhay ng aming kapatid na ito. Kaya sa oras na ito, Lord, aming pinagkakatiwala sa iyo ang aming kapatid at maging man ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw po ang tumulong sa amin. Ikaw po ang kumasi sa iyong mga salita habang ito ay napapakinggan nila. Ay kasama ka, Panginoon, na pumapasok sa kanilang mga tainga hanggang sa ito ay maitanim sa kanilang mga puso, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, wala po akong ibang nais, wala po akong ibang layon, Panginoon, kundi ang ibahagi ang iyong salita upang magbigay ng kaunawaan, ng tulong, ang nais mo, Panginoon, may kabot sa mga kabataan na nandito. Hindi ko nais, Panginoon, na manira o anumang mga bagay na manakit, Panginoon, sapagkat ang nais ko lamang ay ibahagi ang iyong salita. Pero alam namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ay minsan ito ay nagsasaway, minsan ito ay nagtuturo, minsan ito ay nagko-comfort. Lahat ng paraan, Panginoon, ay nararanasan namin sa iyong mga salita. Kaya kung kami ay nakatingin lamang sa isang anggulo ng iyong salita na ito ay tila baga puro kasiyahan, puro comfort, Panginoon, sa panahon na makapakinig ng iyong pagsasaway, Panginoon, ay tila baga magkakaroon ng katanungan sa kanilang kaisipan na mga negatibong bagay na ang darating sa kanila.
Lord, wag nawang ganun ang makuha ng mga kapatid sa dakong ito, kundi nawa higit pang lumawak ang kanilang pag-unawa sa iyong mga salita, Panginoon. Higit pang lumalim o kaya tumaas ang antas ng pagkakilala sa iyo, Panginoon, lalong-lalo na sa iyong mga salita. Sapagkat, sabi nga, Panginoon, na ang mga matitisurin, Panginoon, ay tila baga, napakalayo, Panginoon, sa iyong kaharian. Pero nawa, Panginoon, sila na mayroong pusong tapat, kagaya na po ng aming inawit, na handang tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, hallelujah, higit mo silang palaguin at palaguin ng palaguin, Panginoon, nang sa gayoy magamit sila sa iyong gawain, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, aming pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga pag-uusapan, Panginoon. Kung ito man ay ahaba, kung ito man ay magiging maikli, Lord, hayaan ang iyong salita ay maging pagpapala sa aking mga kapatid. Kaya Panginoon, amin pong binabalik sa iyo at pinagkakatiwala ang lahat at hinihiling, dinadalangin ang lahat ng ito sa tangi mong pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? Amen. Ating palakpakan ang ating Panginoon. At malaya po kayong makakaupo, mga mahal na kapatid. So, blessed afternoon. Amen. So, salamat sa Panginoon. So, yung inawit kanina, mga mahal na kapatid, ay isang oath, kung inyong matatandaan. Diba? Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Amen. Diba? Kaya nandun ako sa likod na nakikinig doon sa bahay. So kahapon na nagpa-practice, hindi ko pa yun naalala. Kanina ko lang naalala. So mabigat yung inawit ninyo, mga mahal na kapatid. Pero dahilan ang Diyos ay kasama natin. Amen. Sabi pa nga, ang binhi ng Diyos ay kailanman ay hindi ito mabibigo. Kaya kung tatanggapin ninyo ang salita ng Diyos, tatanggapin ninyo ang buhay. Mangyayari po yung salita na yon. Pero kung hindi po ninyo maiintindihan at maunawaan ang kalooban ng Diyos, then, palagi po nating mabibigo ang Diyos. Kaya nawa, mga mahal na kapatid, ang ating mga inaawit ay naiintindihan po natin. Kagaya po yan ng isang patutuo, ng isang pangangaral, na mayroon niyang mensahe, mayroon niyang nilalaman. Amen? Kaya yung pag-awit natin sa Panginoon, sabi nga kanina, isang sacrifice. Sa sinasakripisyo mo. Diba? Amen. At sa oras na ito, mga mahal na kapatid, ay papasalamat pa rin ako sa Panginoon sapagkat sa kanyang mga salita tayo ay nagkakaroon ng kaunawaan, nagkakaroon ng pagkaunawa, pagkaintindi ng bagay na ito dahilan kung sa ating sarili lamang, mga mahal na kapatid, mahirap pong tumayo na maglingkod sa inyo. Mahirap pong magpagamit. Di ba? Kukuha ka ng salita, kukuha ka ng pangungusap na sarili mo lang kaisipan. Nakakapagod po yun, mga mahal na kapatid. Dahil ang isip ka ng isip, yung puso mo ay tila baga sarado. Di ba? Hindi ko alam kung naranasan na ng mga nagsishare yan dito na pilit na humahanap, pero dahilan hindi pa humihingi ng tawad sa Panginoon, kaya dahilan hindi pa nasisettle ang ilang mga bagay, napakahirap hanapin ang kalooban ng Diyos. Di ba? So, hindi ko alam kung anong mga karanasan nyo, paano kayo nagpiprepare. Diba? Pero sa oras na ito, so ating pong pag-usapan ang isang bagay na mayroong kinalaman sa paghihintay. So sabi rito, mga mahal na kapatid, sa Tagalog ng Isaiah chapter 40, verse 28 to 31, sabi rito, hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa. So, kilala nyo ba yan, mga mahal na kapatid? Kilala mo ba yan, Brother John D? Diba? Hindi nanlalata, hindi daw napapagod, walang makatarok ng kanyang unawa. At yan po ay totoo, sapagkat napakalalim, napakalawak, napakalaki, o kung anumang salita ang pwede nating ilarawan sa Diyos, mga mahal na kapatid, ay kukulangin ang mga salita, sabi nga ng isang awit ng The Love of God. So siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina. Amen. Sino ang mahina sa hapon na ito?
Diba? Ang laman natin mahina. Pero nawa ang inyong mga espiritu ay mayroong ibig at nawa ay ito ay higit na lumalakas, mga mahal na kapatid. Ngunit kailan ba natin ito pinapalakas? Sa panahon lang ba ng pagkakatipon? Diba? Doon lang ba tayo kumakain? At sa mga Monday to Tuesday, nakapasting yung ating spiritual. Diba? Dahilan hindi kumakain ang salita ng Diyos. Pero ang pagpapasting, mga mahal na kapatid, ay yan po ay nakabatay lamang sa ating mga laman. Huwag nating gawin sa spiritual. Amen. Huwag niyong gawin na magpasting sa inyong spiritual na kalalagayan. Dahilan sa kabila na magbenepisyo kayo, wala yung benepisyo sa bagay na yan. Baka ang lumakas, mga mahal na kapatid, yung laman. Diba? Kapag ka tayo nagpapasting, ang humihina ay ang ating laman. Diba? Pero ang ating espiritu ay lumalakas. Pero kapag ka yan po ay nabaliktad natin, ano yung lalakas yung laman? Diba? At ang hihina ay ang espiritu. Yan po yung kabaliktaran ng bagay na yan. Kaya wag nawa tayong magpasting sa ating spiritual. Yun yung mga may Bible na dala sa hapon na ito. Yung brother walang tumataas. O ano nangyari? Mga kapatid, di ba? Naiwanan po kasi. So, di ba, yung pinangaral ko nung nakaraan, nakalimutan na natin. Sabi ni Brother Gideon nung nakaraan, narinig ko merong spiritual, ano yun? Amnesia? O anesthesia yung narinig ko. Spiritual anesthesia. Delikado yun, mga mahal na kapatid. Magiging manhid yung spiritual natin. Di ba? Lalong-lalo na kung spiritual amnesia. Kung inyong nabasa na o napakinggan yung pangangaral ng prophet. Di ba? Talagang spiritual amnesia, makakalimutan nyo talaga yung inyong Biblia. Di ba? So, yun, mga mahal na kapatid. Kaya sabi rito sa verse 30, o kaya verse 29, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina, pero mayroong desire. At walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Kung hindi kinakalimutan ng Panginoon. Pero sa verse 30, baka mayroon dito. Di ba? Verse 30, even the youths shall faint and be weary. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod. At ang mga binata ay lubos ng mga bubuwal. Pero, nasaan ang ating kasiyahan, mga mahal na kapatid? Nasa salita ng ating Diyos. Amen. Ang kanyang espiritu ang nagbibigay ng kaunawaan, ng kasiyahan sa puso ng bawat isa atin. Kaya kung wala po tayo na yan, mga mahal na kapatid, manlalata, mapapagod, at lubos ng mga bubuwal. Pero verse 31, diba? Habang naghihintay tayo sa Panginoon, ano yung ibig sabihin ng Bible? Sabi nila, diba? Basic instruction before leaving earth. Pero hindi mo dala, diba? Makakapunta kaya doon, diba? Yung parang yung passport mo, diba? Yung passport mo, naghihintay ka ng flight, wala naman yung passport mo, hindi ka papapasukin doon sa eroplano. Di ba? Mga mahal na kapatid, kaya dapat palagi natin itong dala sa panahon ng pagkakatipon. Kahit nga sa araw-araw na kayo pumapasok, dalhin nyo. Di ba? Kasi nung ako po nag-aaral, palagi kong dala yung Biblia ko. Makalimutan na yung libro, makalimutan na yung notebook. Yung Biblia, hindi nakakalimutan. Kasi bawat araw na tayo pumapasok sa eskwelahan, isipin natin, baka mayroon tayong mabahaginan ng salita ng Diyos. Amen. Sa mga nag-aaral. Kahit hindi nga sa mga nag-aaral, mga nagtatrabaho, dapat pala katabi natin yung salita ng Diyos. Kung hindi man nasa isipan natin, nasa puso natin, mga mahal na kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. So, kung mayroong inaantok, mga mahal na kapatid, ang salita ng Diyos ang gumising sa atin. Kaya sabi rito, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon
ay mga babagong lakas. Sila'y paiilan lang. Sino naghihintay dito sa Panginoon? Yes, Lord. Hallelujah. Lahat tayo naghihintay dito. Pero ang paghihintay ay napakahabang panahon. Diba? Nang umalis ang ating Panginoon, almost 2,000 years ago na ngayon. Diba? Pero ang mga mananampalataya nung unang iglesia, mga mahal na kapatid, sa kanilang paghihintay, marami ang tumalikod. Marami ang hindi nakapaghintay sa Panginoon. Marami ang mga nadaya. Marami ang nagpatuloy sa mga gawa ng laman. Kung ating babasahin, mga mahal na kapatid, sa 1 Timothy chapter 4, hindi ko alam, madadaanan pa rin natin yan, mga mahal na kapatid. So sabi rito, sa 1 Timothy chapter 4, verse 1, sabi diyan, mga mahal na kapatid, now the Spirit speaketh expressly, sa Tagalog. Sabi diyan, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya. At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. So napakaraming mga mahal na kapatid, sinabi ng Apostol Pablo sa pagkakataong ito, mga 50 AD up to 90 AD, mga mahal na kapatid, dahilan nung mga panahon na yan, nagpasimula ang mga apostol. Nasabi nila ang bagay na ito. Nasabi niya ang bagay na ito ayon sa kasi ng Espiritu Santo na marami ang magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya ngayon, kapatid, kung hindi ka patiyak, tiyakin mo na. Amen? Dahil kung hindi po natin matitiyak na tayo ay isang tinalaga at isang anak ng Diyos, darating ang mga araw, unti-unting tatabang ang inyong panlasa sa salita ng Diyos. Kung sa araw na ito, hindi nyo madala ang inyong Biblia, paano pa kaya sa mga susunod na mga gawain? Diba? Sabi nga nila, kung gusto mo ng pagbabago, simulan mo ngayon. Amen. Diba? Kung gusto mong magbago, simulan mong pagupitan ang iyong buhok. Diba? Kung yan yung nagpapabigat ng ulo mo para tumingala sa Panginoon, pagupitan mo. Diba? Kung palagi yang napapansin at napapansin, hindi ka ba naiinis palagi na lang napapansin? Di ba? Hindi ka naiinis sa bagay na yan. Kaya mga mahal na kapatid, kung gusto natin ng pagbabago, gusto natin ng paglago, simulan natin ngayon. Huwag mong simulan ng bukas. Yan po ay isang procrastination. Gaya po nung ating napag-usapan ng mga nakaraan. Ang pagpapaliban ay isang procrastination at yan ay hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. That's right. Sabi rito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu. Ang Espiritu ang nagsasabi nito na sa mga huling mga panahon, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya kung ang gawain ng kabataan na hindi natin sineseryoso, hindi natin ginagawang sagrado, mga mahal na kapatid, ano ang patutunguhan ng gawain ng kabataan? Diba? Kung hindi natin ito paghahandaan, ano ang kinabukasan ng mga kabataan sa dakong ito? Diba? So ang Diyos ang nangungusap ng bagay na ito, mga mahal na kapatid. Kaya sabi pa nga, mga mahal na kapatid, sa 2 Timothy chapter 3, verse 2 to verse 5, kasi ang unang sumagi sa isipan ko, dahil napakaraming mga notes ang nailagay ko dito sa aking cellphone, doon sa notepad. Kapag magpiprepare ako, magbo-browse muna ako doon sa mga na-notes ko. Kapag meron ako nabasa at magpukaw ng aking isipan, di ba? So sisimulan ko itong bulayin at paghandaan. Kasi ang naiisip ko sanang paksa, ito mga mahal na kapatid. The same place ay nasa isang parehas na lugar. Yun po yung title. The same place, we are in the same place, but different direction. So yun po yung aking unang pinaghahandaan sana kanina.
kagabi. Pero kanina ay habang nagbubulay-bulay ang salita ng Diyos, nabago na naman. So yun po yung aking pinaghahandaan. Marahil tayo ay nasa isang lugar, pero iba-iba yung direksyon natin. Kagaya ngayon. Di ba? Nasa iisa tayong lugar, pero yung kaisipan natin kung saan-saan pumaparoon. May tumatawa dito. Di ba? May nagkikwentuhan doon. At kung ano-ano pang mga bagay na ginagawa natin na hindi tayo nakapokus sa Panginoon. At gusto kong sabihin sa inyo na hindi po kayo lalago kung ganyan ang inyong kalagayan, ang inyong mga puso. Kasi ako, naging kagaya ninyo din, mga kabataan. So nangungusap ako bilang isang matandang kapatid dito, mga mahal na kapatid. Kasi kitang-kita ang ating mga ginagawa. Kung gaano natin siniseryoso ang gawain ng Panginoon, ganun po tayo palalaguin ng Panginoon. Kung hindi natin siseryosohin din, yung paglago natin ay hindi makikita, hindi magiging visible. Pangiti-ngiti lang, di ba? Pero wag naman masyadong seryoso kayo na hindi na kayo mag-imik, hindi na kayo magsalita ng amen. 2 Timothy chapter 3, verse 2 to 5. Sabi rito, datapwa, 2 Timothy. Sabi 2 Timothy chapter 3, verse 2 hanggang 5. Ito yung mga tao, mga mahal na kapatid, kaya hindi sila nakapaghintay sa Panginoon. Hindi nila na-overcome. Sabi pa nga ng ating apostol, yung Jericho, yung Ai, bago sila pumunta doon sa lupang pangako. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Totoo po yan, mga mahal na kapatid. Kapag hindi tayo nakakapagbasa ng salita ng Diyos, hindi tayo nakakapagbulay, then wala tayong ibang iisipin kundi ang sarili natin. Diba? Sabi pa nga ni Apostol Pablo, huwag isipin ng kanya sa kanyang sarili na siya ay mas mataas kaysa sa iba. Kundi ipalagay niya na ang iba ay mas mabuti kaysa sa kanya. Amen. Pero tayo bilang tao, ayaw nating malalamangan. Diba? Ayaw nating nauunahan tayo. Ayaw nating nasasapawan tayo. Maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Mayayabang. Mga dating mayabang, nawa ngayon hindi na mayabang. Mapagpakumbaba na. Mga mapagmalaki, mapagtungayaw. Masuwayin sa mga magulang. Hindi nakikinig. Mga walang turing. Walang kabanalan. Banal lang sila kung kailan gawain ng Panginoon. Sinabi ko dati, hindi nga maluwag, masikip naman. Ha? Hindi nga masikip, maluwag naman. Dapat, sakto lang, mga mahal na kapatid. Masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Next. Sabi rito, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, at walang pagpipigil sa sarili. Mga babangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Verse 4. Mga lilo, na ito, sabi ka, traitors. Heady, high-minded. Mga matitigas ang ulo, sinabihan mo na, pagupit ka na, hindi ka pa rin ang papagupit. Ang kulit mo kasi, sabi ng aking napakinggan, kay Dr. Atoy, anong ibig sabihin ng kulit? Kasalanang paulit-ulit. Ang kulit mo kasi, kaya huwag natin sabihin na yung kulit. Diba? Kasalanan pala yan, paulit-ulit. Diba? Ang kulit-kulit mo naman eh. Ganyan na naman, ginagawa mo na naman yan. Kasalanang paulit-ulit. Mas mabuti pa, malikot. Diba? Kapag ka nabaliktad nyo, makulit. Delikado. So, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Verse 5. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such. Na may anyo ng kabanalan. Maganda, di ba? Maganda, maganda. May anyo ng kabanalan. Natapwat, inanggihan ang kapangyarihan. Bakit?
ang Espiritu Santo ay hindi nalulugod. Maganda nga yung panlabas, pero yung pagkataong loob naman ay hindi po nababago. Diba? Yung dating nagmumura, ngayon nagmumura pa rin. Hindi lamang nakikinig, napapakinggan ng mga kapatiran. Sino yan? Sino yan? Meron magganyan dito? Diba? Delikado yan. Kasi yan yung sabi ni brother ganyan, no? Falling away from faith. Diba? Delikado yan. Falling away. Sabi pa nga ng isa pang talata, mga mahal na kapatid, bago dumating ang pagkahayag ng anak ng tawag doon, the son of perdition, there's must be a falling away first. Hanapin nga natin yan, pakikulungan niya po ako para makita natin. Kaya bago mahayag yung Antikristo, mayroon munang pagtalikod na mangyayari. Mga mahal na kapatid, pwede niyong i-search, falling away first. Para makita natin, 2 Thessalonians, chapter 2, verse 3. Sabi rito, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first. Mga mahal na kapatid, sa Tagalog, tingnan natin, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. Kanina nabanggit, mga mahal na kapatid, yung mga aral na meron ng sanlibutan, nawa huwag tayong matangay. Sapagkat ito'y hindi darating maliban ang dumating muna ang pagtaliwakas. There should be a falling away first. At mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. So, saan tayo, mga mahal na kapatid? Sa naghihintay sa Panginoon o sa tatalikod sa Panginoon? So, balikan po natin yung Isaiah chapter 40, verse 31. Sabi ron, mga mahal na kapatid, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Ang tanong, mga mahal na kapatid, nagpapanibago ba tayo ang kalakas? O kaya sa bawat pagkakatipon, mahina tayo palagi. Diba? Pagigisingin ko lamang po ang ating mga spiritual na kalalagayan. So, pasensya na kung kayo ay minsan nasasaktan. Pero parte po yan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Diba? Kung ayaw mo makinig, masasaktan ka talaga sa Panginoon. Diba? Kung ayaw mong paulit-ulit lang nababanggit sa pulpito, yung nababanggit sa'yo, ituwid mo na. Diba? Ganun lang po kasimple yun eh. Alam mo na yan yung palaging nakikita sa'yo. Ituwid mo na, baguhin mo na. Pero kami naman, mga lingkod ng Diyos, ay nagpapaalala. Pero kapag ang Diyos na, mga mahal na kapatid, ay ibang paraan na ang kanyang pagkilos. Sabi niyan, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong bukas. So yan po ay hinihintay natin, mga mahal na kapatid. Hinihintay natin ang pagpapanibagong lakas. So hindi po yan mangyayari lang sa panahon na ang Panginoon ay darating na. So nangyayari po ang pagpapanibagong kalakasan sa bawat araw ng ating mga buhay. Amen. Sila ay paiinan lang na may mga pakpak na parang mga agila sa eagle age, mga mahal na kapatid, na ating kinabubuhayan. Sila ay magsisitakbo para ipahayag ang salita ng Diyos at hindi sila mga papagod. Sila ay magsisilakad at hindi mga ghihina. Amen. Pero tayo ngayon, nakamotor na tayo. Malayo na naman napupuntahan natin. Diba? Pero, napakalayo nang napupuntahan natin, pero hindi po natin nagagawa. Kasama na ako doon, mga mahal na kapatid. Kasi, ang aking pagpapahayag, tayo, hindi kayo lang, kundi tayong lahat dito. Kaya nga, mga mahal na kapatid, yung aking naibabahagi sa inyo ay, talagang, dati ay naranasan ko din. Kaya kung sasabihin ninyong nasaktan kayo, una na akong nasaktan. Diba? Sabi pa nga, ang sanlibutan, nagmahal, pero nasaktan. Pero kung babalik na rin natin yan, una na tayong masasaktan at darating tayo sa pagmamahal sa Panginoon. Amen?
napakasarap noon. Tila baga masakit, pero nandoon yung pag-ibig, kasunod, mga mahal na kapatid. So, tingnan po natin ang isang kwento na ating nabasa. So, sino dito ang merong mga ATM? Ha? Sino dito ang mga ATM card? Ay, ATM card pala. Wala tayong mga ATM, kundi yung card mismo. Sorry. So, yung ATM kasi, mga mahal na kapatid, ito yung machine. So, meron ako nabasa, sabi niya rito. Kwento muna tayo ng konti. So, yesterday, sabi niya, kahapon, yesterday, as what I was at the ATM machine to get some cash because I really needed money. As I started to transact, the ATM showed me an inscription which said, ano yung unang makikita natin? Diba? Kapag humarap tayo sa ATM machine, kapag nakaharap na tayo doon, mag-withdraw tayo, ano yung makikita natin? Please insert your card. So, ganun po yung makikita natin. Ano yung meron sa card? Nandoon yung details natin. Nandoon yung account natin. Nandoon yung pagkakakilanlan natin, mga mahal na kapatid. Amen. Diba? Pupunta ka doon sa ATM at magsasabi doon, please insert your card. Dahilan kung wala kang card, pupunta ka doon, paano ka makakapag-withdraw? Diba? Ang isang card ay isang account, mga mahal na kapatid, na para ikaw ay makilala. For you to be recognized. At sabi niya, I did. Ginawa niya. At ano yung sunod? And then another message pop up. Merong isang mensahe ulit na lumitaw, mga mahal na kapatid. So, pagka pasok nyo ng ATM card niyo, ano yung sunod, nakasunod? Ha? Ha? Hindi pa. Depende sa ATM. That's right. So, yun mga mahal na kapatid, please enter your PIN code. So, dapat alam mo yung PIN code. Dahil kung hindi mo alam yung PIN code, may card ka nga, may account ka nga, i-recognize ka nga. Pero kung wala yung PIN code, hindi po i-accept. At yung pangangailangan mo, hindi matutugunan. Diba? Parang yung please insert your card, yung pagkakaroon ng card, parang ito yung nang tayo unang sumampalataya sa Panginoon, nagkaroon tayo ng access. Nagkaroon tayo ng account sa Panginoon. Pero hindi doon matatapos. Diba? Kasi dapat, sa panahon na bigyan ka ng card, bibigyan ka din ng PIN code. Bibigyan ka ng password. Bibigyan ka ng passcode para ikaw ay makapasok. Diba? Bibigyan ka ng mga mystery. Yan po yung ibig sabihin yan. Kasi yung PIN code mo, hindi po yan pangkalahatan. Dapat meron kang sariling mystery na naunawaan sa Panginoon. Amen. Kaya aralin po natin yung mga salita ng Diyos. Then, pagkatapos natin i-enter yung PIN code, sabi niya, I did. And then, another message came. Ano yung sunod? Konti pa lang yung nag-withdraw pala dito. Sabi doon, mga mahal na kapatid, select the amount. Ikaw ay mag-i-input na ng amount. Diba? So, pag nag-i-input kayo ng amount, ilan yung nilalagay niyo? Diba? Dapat, mga mahal na kapatid, yung amount na ilalagay mo, nakaayon din sa savings na meron mo. Kasi kung sobra yung hihingin mo, doon, mga mahal na kapatid, na hindi naman nakalagay doon sa savings mo, hindi ka bibigyan. Kahit may ATM ka na, may PIN code ka na, sobra naman yung hinihingin mo, hindi yan ibibigay. Diba? Ano yung sasabihin kapag ka sobra? Yung inilagay mo, insufficient. Diba? Kulang pa, mga mahal na kapatid. Ang tanong, kung titingnan natin sa spiritual na kalalagayan, ilang ulit na kaya tayo nakapag-withdraw sa Panginoon? Sino yung nakapag-withdraw na sa Panginoon? Pwedeng taas ang kanilang mga kamay. Huwag kayong mahiya, mga mahal na kapatid. Wala. Wala pa kayong hiningi sa Panginoon. Huwag kayong mahiya, itaas ninyo ang inyong mga kamay.
itaas ninyo ang inyong mga kamay. O lahat, mga mahal na kapatid. Ibig sabihin, naranasan nyo na mag-withdraw. Ibig sabihin, lahat na kayo dito mayroon ng account. That's right. Ang tanong, tandaan nyo kaya ang PIN code nyo. Para sa panahon na inyong itinatype ang PIN code na yan, magtatanong ang Panginoon, ilan ang kailangan. Diba? Pero baka meron lang tayong account. Hindi natin alam yung PIN code ng Panginoon para mabuksan natin yung kaban ng ating Panginoon. Sabi ni Brother Jerry kanina, baka 1 linggo na, hindi ka pa nananalangin. Nakakalungkot. So, nagagawa ko naman yan, Brad, 2 araw lang. So, 5 days yung hindi nanalangin. Kasi yung Wednesday saka Sunday, doon lang ako nananalangin. So, select the amount. At sabi niya, I did that too. So, kung meron kang na-impok sa bangko, meron kang malulukot, meron kang makukuha. Kung titingnan natin sa spiritual, bago ka mag-withdraw, mag-ipon ka muna. Mag-savings ka muna sa Panginoon. Pagka pinag-usapan ng savings, mga mahal na kapatid, merong kinalaman yan sa pagtatrabaho. Kasi walang papasok sa ATM mo, wala ka namang pinagkuhanan ng pera. Liban na lang, anak ka ng mayaman. Ha? Sabi nga ng isang awit, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? So, sa panahon, mga mahal na kapatid, na tayo ay naglilingkod sa Panginoon, then, ako'y umaasa at naniniwala, mga mahal na kapatid, nananampalataya, na sa bawat paglilingkod natin sa Panginoon, hindi natin namamalayan na dadagdagan yung savings natin. Amen. So, kung hindi mo alam, ngayon, alam mo na mayroon kang naiimpok doon. Sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21, sabi rito, lay not up for yourself treasures upon earth. So, sabi sa Tagalog, huwag kayo magtipo ng mga kayamanan sa lupa. Yes, totoo. Mainam na tayo ay mayroong pera na ating magagamit sa ating pangangailangan. Pero sabi ng ating Panginoon, huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. So, ang ginagawa natin sa ating mga salapi ay ginagamit natin ito para tayo'y higit na makapag-impok ng mga makalangit na kayamanan. Amen. Kaya kung tayo ay gagamit, mga mahal na kapatid, ng mga salaping ito, tiyakin natin. Unang-una na ito pala ay sa ministeryo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Dahilan kung gagawin po natin yan, unahin natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa verse 33, abante mo na tayo konti. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto us. Amen. So, balikan natin. Verse 19. So, na dito'y sumisira ang tanga. Hindi tanga, ha? Dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Diba? Pero kung ang ating iniimpok ay ang mga kamakalangit na bagay, mawalan ka man ng 100, mawalan ka man ng 1,000, yan, okay lang. As long as meron tayong kayamanan na iniimpok natin. Pero kung 100 pa lang, nawalan ka, hindi ka na makatulog, delikado yan, mga mahal na kapatid. Diba? Para si Brother Joshua kahapon, diba? Pumunta ng Ocampo, pag-uwi, ilan yung butas ng gulong ng kanyang motor? 7, mga mahal na kapatid. Dahil itinanong ko niya, ilan yung nagastos mo? Ilan ba yung nagastos mo, Brad? 350, maliit lang yan. Pero yung pagpapractice ninyo kahapon, mas malaki yung halaga nun. Amen. Diba? Tingnan natin, yung balansehin natin. Sinusubo ka lang siguro ng Panginoon. 7 pa eh. Diba? Mapapatanong tayo, pero higit natin tingnan
na yung presyo ng ating ginawa, ng ating purpose doon, ay mas mahalaga kaysa sa mga salapi na yan. Amen? Mga mahal na kapatid. Kaya, huwag po tayong mag-ingat ng mga pera na yan kasi hindi naman natin yan madadala doon, mga mahal na kapatid. So, gamitin natin ang salapi para mag-gain tayo ng mga makalangit na kayamanan, mga mahal na kapatid. Verse 20 sabi rito, kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga at kahit ang kalawang at dooy hindi naguhukay, hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat, sabi diyan, kung saan naroon ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong kalungkutan. Parang ganyan, mga mahal na kapatid. So kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon din naman ang iyong puso. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong kabalisahan. Right. Kaya kung hindi ka makatin ng gawain, isang oras, isang araw lang, malungkot ka na. Diba? Brother Bito, nung nakaraan, diba? Malungkot. Hindi nakatin ng Merkulis. So, parang ganoon kung nasaan yung kayamanan natin, nandoon yung kalungkutan. Nakuha niyo po ba? Kapag ka walang pera, malungkot na. Nandoon yung kayamanan mo. So sabi nga nila, kahit walang pera, masaya pa rin. As long as naglilingkod sa Panginoon. Amen. Dati, kahit walang motor, nagbabike lang. Ayos lang. Ha? Huwag lang maka-absent ng gawain. Amen. Ha? Dati, kahit walang cellphone, ayos lang, matinang gawain. Dati, yung ilang mga kabataan na nandito, masira lang yung cellphone, malungkot na. Ha? Wala lang cellphone, di na makatulog. Hindi nangingi kay Papa. Ha? Pero yung Biblia, hindi mabili-bili. Salamat sa Panginoon na nagpo-provide sa atin ng ating pangangailangan. So, siguro naman, sanay na kayo kung paano ako mangaral, mga mahal na kapatid. Diba? Sanay naman na kayo siguro. Kaya di na ako maiilang. Baka meron na naman dito magtatampo. So nangungusap ako mga mahal na kapatid ayon sa sukat na meron ako. Sabi pa nga nila kung ano yung wala sa akin, huwag niyong hanapin. Ha? Baga tingnan natin kung ano yung nandoon, nakaloob na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ganun lang yun mga mahal na kapatid. Kasi kung magiging mapili tayo sa mga lingkod ng Diyos, delikado yan mga mahal na kapatid. Hindi ka talaga pagpapalain. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Kung saan ang kalungkutan, nasa puso. So the amount of your labor in the Lord. So select the amount. Kung gaano ka nagpagal, ganoon din yung pwede mong hingin sa Panginoon. Take note. Iba po ang reward sa sahod. Naintindihan nyo mga mahal na kapatid. Iba yung reward sa sahod. Yung sahod mo, given na yan kapag ka nagtrabaho ka. Pero kapag ka nasiyahan yung manager mo, yung company mo sa'yo, bibigyan ka ng reward. So iba yung reward sa sahod, mga mahal na kapatid. Yung sahod mo, maliit lang. Pero yung reward mo kapag ka natutuwa sa'yo yung boss mo, diba? Mas malaki pa yung reward kaysa sa sahod, mga mahal na kapatid. So gaano pa kaya kung ang ating Panginoon? Yung hinihiling mong paglago sa Panginoon kapag ka natutuwa siya sa iyo. Diba? Kapag ka meron kang nakikitang bakante, ay, magdidesire ako. Gusto kong matuto na tumugtog sa mga bagay na yan. Sabi pa nga ng ating apostol, sila na mayroong ginagampanan, nawa, higit pang dumami ang kanilang ginagampanan. Amen. Dahilan yan ay paglilingkod sa Panginoon. Sa sister, pwede kayo mag-desire. Kapag ka wala si Brother Joshua, isaap, hindi nyo tipayin yung gitara na yan. Kasi ako, hindi naman ako marunong tumugtog dati. Kailan nung makita ko noon, di ba? Si Kuya Ryan na yung nag-gitara,
Diba? Isa pa yung mga ngaral, naglagay ang Panginoon ng desire sa puso ko. Then, aralin mo yung paggigitara. Sa biyaya ng Panginoon, tinuruan ako ni Piraya. Natuto naman, mga mahal na kapatid. At sa biyaya ng Diyos, mga parting September or August yun, mga mahal na kapatid, nakabili kami ni Brother Jeff ng gitara na 2,000 lang. Mura na yun, mga mahal na kapatid. At ang ganda pa ng gitara, dahil ang sabi ng gitara, di ba, may pangalan? First Act. Ha? Kaya ako magdidesire kayo sa Panginoon. Panginoon, ano po yung gagampanan ko? So, walang problema na maging tagapaglinis sa church. Maganda po yan. Pero kung higit pang madaradala ng yung ministry, mas magiging maganda. Amen? Ha? Dahil, parang yung nangyayari ngayon, dahil hindi naman tutugtog, wala sa practice. Ha? So, kailan na lang ako magpa-practice na lang ako kanta. Pero kung gusto mong matuto at lumago sa Panginoon, ha? Ibigyan mo ng malaking panahon ang bagay na yan, mga mahal na kapatid. Kaya ngayon, tatanungin ko kayo, ngayon, halos puno pa eh. Pero yung electric guitar, walang gumagamit sa panahon ng Diyos. Sino kaya yung mag-decide dito? So, parte po yan habang tayo naghihintay sa Panginoon. Nawa, higit tayong lumakas at maging kalakasan ng iglesia sa dakong ito, mga mahal na kapatid. Can you say amen? So, the amount of your labor in the Lord, select the amount. So, yun na yung tanong, select the amount. Pero hindi mo pa nakukuha yung pera. Take note, mag-withdraw tayo sa ATM. So, tatanungin ka, ilan yung amount na ilalagay mo? So, kung sa ATM natin ngayon, hindi ka pwede mag-withdraw ng 11,000 na isahan. Diba? Kapag ka sumobra ka doon, hindi po yan lalabas yung pera. Kasi dapat, yung hihingin mo, ayon lamang doon sa limit ng machine. Dapat 10,000 lang. Diba? Mga mahal na kapatid, naiintindihan niyo ba? So, select the amount. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 8 to 10. Sabi dito, now, he that planted and he that watered are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. So, tatanggap ka ng reward ayon sa iyong labor. So, tinabaga sahod yung pinapakita rito. So, every man shall receive his own reward according to his own labor. Diba? Hindi ka hihingi ng sobra. Liban na lang, napakapagbiyaya ng iyong hinihingian. Bibigyan ka ng sobra. Pero ang sobra na yan, mga mahal na kapatid, ay ayon pa rin sa pangangailangan natin. Diba? Sabi pa sa verse 9, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, and ye are God's building. Verse 10, according to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. So kung gaano tayo nagtatrabaho sa karaan ng Diyos, mga mahal na kapatid, hallelujah, ganoon din yung binibigay sa atin kung tayo ay totoo, mga mahal na kapatid, na naglilingkod sa Panginoon. Pero binubulay-bulay ko nga kanina, mga mahal na kapatid, diba? Kung tayo nagpapasimula sa Panginoon, paano tayo manalangin nung tayo ay una pa lang naglingkod sa Panginoon? Kaunti pa lang din yung naidadalangin natin. Kasi kaunti pa lang yung nalalaman natin. Kaunti pa lang yung ilabaga na ibibigay natin sa Panginoon. Pero habang tayo ay tumatagal sa gawain ng Panginoon, lumalago, then, lumalalim din yung panalangin natin. Yan yung hinihingi mong katanungan dati, Brother Ron. Paano ba lalalim ang aking dalangin? Diba? Magtrabaho ka muna. Yan yung susi pala. Magtrabaho ka muna. Para pag nagtrabaho ka, marami yung makikita mong pangangailangan. Then, magpapasimula kang idalangin.
Pero kung yung panalangin natin ngayon, wala pa sa 1 minute, diba? Then, kaunti pa lang po yung bagay na nalalaman natin. Sabi pa sa 1 Timothy chapter 5, verse 18, the laborers is worthy of his reward. Inato na ba kayo, mga mahal na kapatid? Diba? Sabi rito, for the scripture says, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Kaya mga mahal na kapatid, kung tayo maglingkod sa Panginoon, diba? Siya yung bahala sa pangangailangan natin. Amen. Siya yung bahala sa pangangailangan natin. Tandaan po natin yan. At ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa Kanya. Kaya kung gusto niyong pagpalain, magtrabaho kayo sa gawain ng ating mga. Magpagamit tayo, mga mahal na kapatid, magpagamit tayo. Magamit tayo na magpagamit sa Panginoon. Kung may ministry ka na, dagdagan mo. Kung kulang pa sa'yo, dagdagan mo pa. Amen. Amen, mga mahal na kapatid. Dagdagan nyo. Hindi yung bawasan natin. Dati naglilinis tayo, ngayon hindi na. Kaya ba, bawasan mga mahal na kapatid. Kaya ang nangyayari, nababawasan din yung reward natin sa Panginoon. May picture na eh. Ha? Nakakuha ng tip. So, kung tayo maglilingkod sa Panginoon, ibuhos na natin, yung buo natin kalakasan. Diba? Mamaya, wala na naman akong boses nito. Kung pagdating sa mga taga-ukang ko, dadali na naman tayo sa makdo. Diba? So, yan ay reward ng Panginoon. Now, pagpalain ka pa ng Panginoon, yung mga nanlibre, mga mahal na kapatid. So, the laborer is worthy of his reward. So, gaano kahalaga yung iselect mo yung the right amount. Kasi yung paghiling sa Panginoon, diba? Yung pag-withdraw natin sa Panginoon ng ating pangangailangan, dapat iselect mo din yung tamang amount lang, mga mahal na kapatid. Hindi yung sobra. Okay pa nga yung magkulang. Kasi ang Panginoon yung magpupuno ng mga kakulangan na yan. So, gaano ito kahalaga? So, hindi ka pwede maglagay ng amount sa ATM machine na sobra doon sa savings mo. Nabanggit ko na kanina. So, hindi mo rin pwedeng ilagay yung sobra sa limit. Meron pa nga yung per day eh. Diba? So, you need to input the right amount. Kung ano yung pangangailangan. Diba? Kung yung pangangailangan mo ngayon, asawa na, yun, huwag mo nang pahabain yung Panginoon, kailangan mo ng asawa ngayon. Diba na nakikita ng Panginoon ang pangangailangan na yan. Amen. Sabi pa nga ng aking napakinggan, bago ka mag-asawa, tingnan mo kung ano yung purpose ng asawa mo. Kasi kung ano yung pipiliin mo, diba? Kung ano yung pipiliin mong mapapangasawa, yun din yung nakikita mong purpose. Diba? Kasi nung si Eva at nung si Adan, yun nga, sa panahon na yun, ang Diyos ang pumili eh. Ibinigay ng Diyos ang magiging katuwang ni Adan ayon sa pangangailangan doon. Amen. So you need to input the right amount. Then, what's next? After you put the right amount you need, ano yung lalabas doon, mga mahal na kapatid? Sa mga naglilingkod. Ano yung lalabas doon? Na naka-capital letter. Ha? Your transaction is being processed. Please wait. Ano yung sasabihin doon? Your transaction is being processed. Ipaprocess pa yan ng Panginoon. Diba? Nilagay mo na yung ATM mo. Sinuksok mo na. Nandoon yung account mo. Nandoon yung pangalan ng Panginoon. Amen. Kasi kung pangalan mo yung isusuksok mo sa Panginoon, baka hindi ka pa niya kilala. Pero salamat kung kilala na ng Panginoon ang pangalan natin. Amen. Susuksok natin yung amount, yung account natin, then yung PIN code, ayon sa kanyang salita, yung pagsunod mo. Amen. Yung pagsunod natin sa Panginoon ay isang password. Sabi pa nga ni Brother Dick, ang pananampalataya ay mayroong ngipin na kagaya ng susi. Kapag ka yung susi, diba,
Yung ngipin niya ay hindi magpipit doon sa lock. Hindi mabubuksan yung susi. Ganoon po ang paglalarawan, mga mahal na kapatid. So, pagkatapos mo ma-input, input yung password, yung PIN code, then ilalagay mo yung amount. Then ipaprocess yan ng Panginoon. Panahon na kaya sa anak kong ito na ibigay yung kanyang pangangailangan? O maghihintay muna siya ng napakahabang panahon? At the right time and at the right moment. Yung merong mga may kasintahan dyan, hindi yan nakapaghintay. Brother Nono, mag-aasawa ka na ba? Diba? Huwag muna. Please wait muna. Your transaction is being processed. Kapag ka ikaw ay hindi makapaghintay, diba, ano yung mangyayari doon sa i-withdraw mo? Kapag ka yung ATM mo nandoon pa, binayaan mo, sino yung makikinabang ng pera na nandoon? Diba, yung susunod sa iyo? Ni-resibo, hindi mo makukuha. Right? Ganyan ang isang tao kapag ka hindi naghihintay. Your transaction is being processed. Please wait. Ano po ang gagawin natin? Maghihintay ka. Pero habang naghihintay ka, natutuwa yung puso mo. Diba? Kasi makahawakan mo na yung pera, natutugon sa pangangailangan mo. So, ganun po yun, mga mahal na kapatid. Pero kung wala pa tayong account sa Panginoon, wala pa tayong PIN code, hindi natin alam kung paano humingi sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ask, seek, and knock. Sila na humihingi ay bibigyan. At tanong, marunong man na ba tayong humingi? Brother Janty, marunong ka na bang humingi sa Panginoon? Ha? Paano ba yung tamang panalangin? Paano ba natin sisimulan yung panalangin? Alin ba yung nauuna? Yung kahilingan muna ba o i-glorify mo ang Panginoon? Dapat tama yung pasunod-sunod ng number. Diba? Halimbawa, yung password mo, 072993. Pagka nabaliktad mo, hindi ka papayagan ng ATM. Dapat tama pa rin pagkakasunod-sunod. Diba? Meron nang ibinigay ang Panginoon na pattern ng pananalangin. Dapat nasusundan natin. Kasi baka mauna mo yung number 6, doon sa number 5, then hindi yun in order, mga mahal na kapatid, at i-reject yun ng ATM. Diba? Ang tamang machine. So, katapos mga mahal na kapatid, na ilagay mo na yung PIN code, doon na select the amount, then maghihintay ka ng mga ilang mga oras at panahon. Kaya dapat panahon na paghihintay, nandun ka. Kasi kung wala ka doon, iba yung kukuha ng pera na yan. So, naranasan ko na ako na yung sumunod, merong nakaipit na 100. Diba? Ano pa doon sa machine. Salamat sa Panginoon. Napakaganda ng ganun. Diba? Iba yung nagsaksak, pero iba yung kumuha. So, yun ay biyaya ng Panginoon kasi wala naman akong kasunuran doon. Matagal-tagal nang walang nag-withdraw. So, kanino bibibigay yun? Para sa iyo yun, mga mahal na kapatid. Yun yung maganda. Yung iba, yung nag-withdraw sa Panginoon, pero iba yung natitinapa. Amen. Ano ba yung gustong ipakita nun? Ha? Ikaw yung nagsuksok ng ATM, pero hindi ikaw yung may pangangailangan. Kaya ka nag-withdraw dahilan mayroong isang kapatid ang nangangailangan. Sabi pa nga ng isang ng awitin ni Don Moen, somebody's praying for you. Alam niyo ba yung kanta na yan? Kaya mga mahal na kapatid, yung account na meron ka, hindi lang yan para sa iyo. Para din yan sa mga kapatid, sa pamilya mo na nangangailangan. Amen. So, sabi rito, mga mahal na kapatid, so sino ang makikinabang? Kapag ka hindi ka nakapaghintay, sila na nasa likod. So, maganda pa rin kasi iba yung nakinabang, mga mahal na kapatid, kaysa naman nasayang. So, ano ang naman ang mangyayari kapag ka nakuha mo na ang pera? Diba?
Diba, masaya mong gagamitin ito sa tamang pangangailangan. Responsible, uh, tagagastos, mga mahal na kapatid. Pero nawa, huwag tayong maging kagaya ng nandito sa Luke chapter 15, verse 11 to 32. So, basa muna tayo ng ilang mga talata. So, simple lang po yung aking gustong ipakita sa inyo sa araw na ito. Pero nawa ay meron po tayong makukuha. So, sabi sa Luke chapter 15, verse 11 to 32, sabi rito, sa Tagalog. So, in a certain man had two sons. Mayroong dalawang anak ang isang taong ito. Verse 12, basahin natin. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. So ayon sa kanyang pangangailangan, ibinigay ng ama. Dahilan nga anak niya ibibigay niya. Masagana naman ang tatay na ito So alam niyo na kung ano ang bagay na ito. Verse 14. So humingi yung bunsong anak. Diba? Pagka sinabing bunso kasi minsan, pagka sinabi ng Biblia na bunso ay talagang hindi pa yan malago. At nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain niyon. At siya ay nagpasimulang mangailangan. Ito yung nangyari mga mahal na kapatid. Kapag ka yung isang anak, mga mahal na kapatid, yung isang tao ay nag-withdraw ng isang pera na hindi pa ganoon kainam na magdala ng pera, saan niya ito gagastusin? Ayon sa kanyang mga luho. Yan yung binasa natin sa 2 Timothy kanina mga mahal na kapatid, maibigin sa salapi. Diba? Maibigin sa sarili at ayon sa mga luho na meron siya. So, nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain niyon at siya ay nagpasimulang mangailangan. So, verse 15, sabi rito, at pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain iyon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. So, makita niyo mga mahal na kapatid, nauna muna yung reward, nauna muna yung sahod, nauna muna yung pera bago magtrabaho. Nakakalungkot. Kaya minsan kapag ako ay nagtatrabaho ng mag-i-install ng mga bahay, ayoko munang kunin yung pera. Kasi wala nang excitement kapag nandyan na yung sahod. Mas mabuti na magtrabaho ka muna. Diba? At sinugo niya sa kanyang mga parang upang magpakain ng baboy. Verse 16. So alam nyo naman siguro kung ano yung prodigal son na sinutukoy dito. Nabasa nyo na yan siguro to. So sino nakabasa na nito? Mahal na kapatid, so lahat naman na siguro. So Cecilia, magbasa ka rin ng salita ng Diyos. Si ate mo kasi Charlene, palagi ko yung mini-message, ate, ano na yung nabasa mo? Ano na yung nabasa mo? So ngayon, ayaw na magpakita sa akin. Pagka nakikita ko, tumatago. Kumusta mo ako mamaya? So at ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. So, verse 17. Ganyan po yung kalagayan mga mahal na kapatid, na kapag kumuha ka ng pera na hindi pa ayon sa iyong pangangailangan. Kung kailan kailangan mo na, saka namang wala na mga mahal na kapatid. So datapwat nang siya makapag-isip ay sinabi niya ilang mga alin ang upahan ng aking ama. So ano ba sa English yan? Tingnan nga natin yan. Noong December, pinangaral ito ng ating bisita kung inyong matatandaan. And when he came to himself, nang ma-realize niya yung kanyang pangangailangan, yung kanyang kalagayan, when he came to himself, ng kanyang mapagtanto, ng kanyang maunawaan kung sino siya, who I am. How many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Inuna niya yung luho niya. Inuna niya yung mga kalayawan na meron sa sanlibutan kaysa sa totoong pangangailangan na meron siya. Kung ipinag-business sana niya yung kanyang pera, dumating yung kagutom, meron siyang naimbak, meron siyang makukuha, mga mahal na kapatid. So verse 18,
Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Diba? Minsan, mas mainam kasi minsan, mga mahal na kapatid, na dumarating tayo sa mga reality. Diba? At alam ko, kapag yung isang kabataan dumating sa realization, yung paulit-ulit na sinasaway sa kanya, na-realize na niya, madali na lang na gawin yung bagay na yun. Kaya kung nasasaway ka ngayon paulit-ulit, hindi mo pa na-realize yan na mali na. Meron ka pang paninindigan sa iyong sarili. Meron ka pang pride. Meron ka pang ego. Ha? Kulit-kulit mo kasi. Sabi ng ama, kung na-realize mo sana yan, huwag pa. Di sana, bago mo naranasan yung kumain ng pagkain ng baboy, di sana, napakaganda ng iyong kasuotan. Pero pinapahintulot ng Panginoon ang ganyang kalagayan para ma-realize mo sa iyong sarili na ang mga pagdedesisyon mo ay mga maling bagay. Hindi ka nakakapaghintay ng tamang panahon. So sabi pa sa verse 19, hindi na ako karapat dapat tawaging anak. Gawin mo akong tulad sa iyong mga alilang upahan. So yun na yun ang pag-iisip-isip niya. Hindi na ako karapat dapat na maging anak mo. Verse 20, so at siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap sa leeg at siya'y hinagka. Ito ang kainan mga mahal na kapatid. Kapag ang isang mananampalataya ay nakarealize ng isang maling bagay, yung mga nakaraan ay hindi na maaalaala pa, kundi ang makikita ay yung presenteng kalagayan na napakainam na nandoon yung kasiyahan ng kagalakan. Verse 21, sabi rito, at sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit. Diba? Sabi ng Biblia, ang isang lalaki na mahaba ang buhok ay maalay sa kanya. Ganyan yung sasabihin niya, Panginoon, pasensya na. Hindi ko to na-realize dati. Paulit-ulit akong sinasabihan ni Kuya Ryan, Kuya Chad, ang mga lingkod ng Diyos. Pero ngayon ko lang na-realize. Mahalay pala sa isang lalaki na mahaba ang buhok. Kahit malapad na yung noo ko, as long as, kahit kita na yan, as long as sumusunod ako sa salita mo, mas mahalaga pala ang salita mo kaysa sasabihin ng ibang tao. Amen? Pero kung hindi nyo pa yan na-realize, hindi pa kayo dumarating sa inyong sarili in communication. Wala pa kayong realization sapagkat kulang pa kayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Wala pa kayong paninindigan. Wala pa kayong pangangatwiran na ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Diba? Mas iniisip natin yung sasabihin ng iba kaysa sasabihin ng Diyos. Ang tanong, sino yung pinaglilingkuran nyo? Ang Diyos ba? Yung ibang tao. Kasi yun yung pinapahalagahan nyo na sasabihin nila kaysa sasabihin ng Diyos. Sabi rito, mga mahal na kapatid, verse 22, datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng sinsing at kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. Parang sasabihin pa, dahilan nagpagupit ka, tatakpan natin yan ng koron. Amen. Koronang hindi nakikita na naayon sa salita ng Diyos, nandyan yung kaunawaan at kapahayagan. Ano yung ibig sabihin ng sungay sa banal na kasulatan? Yan po ay honor. Hindi yan yung sungay na meron si Satanas. Diba? Kapag meron kayo nabasa na sungay, sa banal na kasulatan, mayroong kinalaman yan sa honor. Nandaan yung pagkakilala sa iyo, nandun yung pagrespeto sa iyo. Diba? Kung paninindigan mo ang salita ng Diyos, kung gagawin mo ang bagay na ito, mayroong katumbas yan, mga mahal na kapatid.
Amen. Huwag niyong ikahiya ang salita ng Diyos dahilan lamang sa sasabihin ng ibang tao. Kaya sabi pa rito, verse 23, at kunin ninyo ang pinatabang goya at inyong patayin at tayo magsikain at magkatuwa. Kaya na lamang kagalakan ng Panginoon kapag ka na-realize mo at anumbalik ka sa Kanya at muli mong gawin ang mga bagay na mayroon sa pagiging isang anak ng Diyos. Ha? Isang privileged person. Sa dinabi-dami ng mga tao dito sa sanlibutan, dito sa ibabaw ng lupa, isa ka sa pinili ng Diyos, pero ikinakahiya mo ang Diyos. Sa isang simpleng salita lamang ng Diyos. Diba? Verse 24, sabi rito, sapagkat patay na ang anak kong ito, yung palang mga hindi sumusunod sa Diyos, yung palang mga masuwayin, ay kagaya ng isang patay na hindi kumikilos. At siya'y nawala at nasumpungan, sila'y nagpasimulang magkatuwa. So, salamat dahilan na numbalik sa Panginoon. Verse 25. Sabi pa dito, nasabukin niya ang anak niyang panganay. At nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. So, dalawa yung anak dito, mga mahal na kapatid, ha? Yung isa, masuwayin, withdraw dati. Verse 26, pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano kaya ang mga bagay na yun. Verse 27, at sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang mga pinatabang goya dahil sa siya ay tinanggap niya, naligtas at magaling. Verse 28, natapwat, nagalit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya. Then, verse 29, kain natin. Natapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran at kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos at gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing kasi hindi ka nagwi-withdraw. Hindi ka humihingi. Ha? Yan din naman yung isang kalagayan ng isang anak ng Diyos na trabaho sa gawain, pero hindi marunong humingi. Pero yung isa na hindi nagtatrabaho, hingi ng hingi. Salamat na lamang sa Diyos na mapagbiyaya. Kahit hindi ka nagtatrabaho, binibigyan ka ng Diyos. Ha? Kahit iniwanan mo ang Diyos, kahit iba yung pinaglingkuran mo, tatanggapin ka pa rin ng Diyos. Kahit gaano katigas yung ulo mo. Ha? Ma-appreciate natin ang Panginoon sa oras na ito, mga mahal na kapatid. Sabi niya rito, kailan may hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Kung marirealize mo, kasi hindi ko umihingi. Kung marunong ka lang sanang humingi, mas na-enjoy mo yung kayamanan ng iyong ama. Ha? Verse 30, tatapat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot ay pinagpatay mo pa siya ng pinatabang goya. Verse 31, ano nangyari? At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat. Ha? Kahit hindi ka humihingi, nag-i-enjoy ka rin naman sa bagay na yan. Ha? Pero kung meron ka sanang isa pang bagay na ginagawa, mas may enjoy mo yung meron ka. Ha? Naintindihan niyo po ba ito, mga bata kapatid? Ha? Iba yung dalawang anak na ito, iba yung kanilang kalalagayan, pero still, ang biyaya ng Diyos ay masagana sa bawat isa sa kanila. Kaya mga mahal na kapatid, kung meron mang matigas dito ang ulo, ha? Alin yung pipiliin ninyo? Maranasan mo na yung mga bagay na ito? Ha? Yung palagi kang nababanggit sa pulpito? O yung sumunod ka na lang sana? Ha? Di sana, hindi ka na nagpahiya eh. So, isang anak na nag-withdraw ng pera sa bangko ng kanyang ama, hindi niya ito pinahalagahan. Ginamit niya ito sa walang kabuluhan. Ginamit niya ito sa pagpapapogi. Hindi niya ito iningatan. Ha? Kapag ka talaga ang pera na hindi natin pinagpagalan, ay tila baga, kung ganun na lang natin gastusin ng walang kabuluhan.
sa mga walang kabuluhang bagay. So, ito yung nakita. Pwede nating makita rito na yung isang anak hindi marunong mag-value. Maging man yung isa, ibang bagay yung kanyang hindi nakita. Ano yung meron sa yun sa panganay na anak? Diba? Hindi siya marunong humingi. Trabaho lang siya ng trabaho, hindi niya na-enjoy. Yung kanyang buhay. Diba? Kasi may puot sa kanyang puso. Napuno ng puot ang kanyang puso. Dahilan sa kanyang bunsong kapatid. Kapatid na yan, yung bunso na yan, hindi naman nagtatrabaho pero humingi ng napakalaki. At yun ay iningatan niya sa kanyang puso. So, isang bagay, mga mahal na kapatid, na pwede natin makita rito, ilabaga kung titingnan natin, na hindi na, kung magwi-withdraw man tayo ng isang bagay, pero hindi natin pinagtrabahuhan, then hindi natin ito mapapahalagaan. So, yung nabanggit ko kanina, yung honor nandoon, diba? Kung yung honor na yan ay gustong-gusto mo, pero hindi mo naman pinagtatrabahuhan, hindi man may enjoy, mga mahal na kapatid. Diba? So, kagaya ng respect and other things na merong kinalaman sa buhay natin, kung hindi mo pagtatrabahuhan yan, hindi mo may enjoy. Ito po yan, mga mahal na kapatid. Sabi pa nga ng iba, hindi yan hinihingi, pusa yan ibinibigay. Amen. Yung honor, yung respect, yung ano pa mang mga bagay na ito, kapag ka hindi mo yan pinagpagalan, hindi mo yan binild, mga mahal na kapatid, hingin mo man yan sa iba, kailangan mo pagpagalan yan. Kailangan mo pagpawisan yan. Para kapag ka ginamit mo, masaya ka sa puso mo. Ha? So just like the Lord Jesus, hindi niya ito hiningi sa atin. Diba? Yung glory, yung honor, na nararapat sa Kanya, hindi niya ito hiningi. Pusa natin itong ibinibigay sa Kanya. Pinagpagalan niya ito. Diba? Dugot pawis ang tumulo sa Kanya, mga mahal na kapatid. Diba? Hindi niya in-enjoy sa una. Although nag-i-enjoy siya na sinusunod yung kalooban ng Diyos, pero nalubos yung kanyang kasiyahan na ibigay na ng Panginoon yung reward sa kanya. Ha? Sabi ng ating Panginoon doon sa John chapter 17, luwalhatiin mo ako, kagaya ng kaluwalhati, akin lang tinanong. Yung nabasa yun, mga mahal na kapatid, yung kaluwalhatian ng Panginoon doon sa before the beginning, mga mahal na kapatid, na meron siya, diba? Iniwanan niya muna ito at ginawa niya trabahuhin ang bagay na ito na pinapagawa ng kanyang ama. Then, nung malapit nang ipako ang ating Panginoon, nung nananalangin siya, diba? Then, nagawa niyang iusap ito. Ama ko, luwalhatiin mo ako, kagaya ng kaluwalhatian ang aking nangkin. Napakasarap nun, mga mahal na kapatid. Napagpagalan na niya. Pero mayroon pa siyang kinakailangan na tiisin. Ilang oras pa. Isang buong maghapon pa yung kanyang tiisin. Para lubos niyang maranasan yung kaluwalhatian. Diba? Pinasan niya yung krus, inalimura, dinusta, diba? Niruan, mga mahal na kapatid, pinutungan. Diba? Ano naman yung nakikita ko? Diba? Salamat na lamang walang kagandahang makikita sa Panginoon. Dahil kung meron sana, kung gwapo sana ang ating Panginoon, baka hindi na nagawa yun. Salamat na lamang dahil walang gwapo dito. Meron bang gwapo dito? Diba? Ang pagiging gwapo, mga sister, yung sumusunod sa Panginoon. Diba? Then, yung kayang isakripisyo. Napakaraming mga bagay ayon lamang sa Panginoon. Pero kung isang salita lamang hindi niya magawa, simpleng salita, diba? Kahit ako, kung ako'y sister, ayoko na. Tigas ng ulo niya. Pero iba kapag ka ang Panginoon ang pagiging naman nakapagod. So, ako'y nangungusap minsan na ako'y tao para lamang ipakita ang isang bagay para makuha natin yung mensahe. So, ang
kagandahan kapag ka nauna yung pagpapagal, matapos nating magawa ito, kusa itong ibibigay sa atin ng Diyos. Humingi ka man sa hindi, may enjoy mo at may enjoy yan. Yan po yung isang mainam na bagay. Pero kung nagtatrabaho ka, na-enjoy mo pa, hindi mas maganda. Sabi nga ng mga mayayaman, so habang bata pa, enjoy mo na yung buhay mo. Sabi pa nung isang video nakita ko, ha? Nineneglect nila yung kanilang health para lamang sa pera. Pero nang sila'y tumanda na, wala nang kabuluhan yung pera para lamang ipalit sa kanilang health. Ha? Binibigyan nila ng panahon yung pera, pero yung katawan ay hindi nila pinapahalagahan. Pero nang sila ay tumanda, baliktad na yun nangyari. Kung kailan may pera na, wala ang kabuluhan yung pera. Kasi, dinadala na doon para sa kanilang health. So, John chapter 16, verse 23 to 24. Malapit na ako magtapos, baka hindi nyo mapakinggan. So, John chapter 16, verse 23 to 24. So, at sa araw na iyon, ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Sa araw na yun, hindi na kayo mag-aas sa Panginoon. Hindi na kayo mag-withdraw sa panahon na yun. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Mayroong account, mayroong PIN code. Diba? So, kailangan muna nating magpagal, mga mahal na kapatid. Para kung dumating man yung mga araw na yan, sabi ng Panginoon, at sa araw na yun, hindi na kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ng Panginoon. Pero kung meron na kaya tayong tinanggap. Amen. Kaya mo bang ipagpatutuo yan sa Panginoon? Kung talagang tinanggap mo na yan. Pero kung hindi mo pa magawang ipagpatutuo yan, mag-isip-isip ka muna. Diba? Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa aking pangalan. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Yun po yun, mga mahal na kapatid. Pagka kayo'y humingi, kapag kayo'y nag-withdraw, napahintulutan kayong maka-withdraw dahil meron kayong pinagpagalan, then malulubos ang inyong kagalakan. Amen? Kaya kung darating yung mga araw, hihingi ka na sa Panginoon, Panginoon, gusto ko na pong mag-asawa, then the Lord will give it to you. Diba? Ang Panginoon na magbibigay ng kalakasan, magbibigay ang Panginoon ng confidence para gawin ang bagay na yan. Kung talagang panahon mo na para sa bagay na yan, then it will come to pass. Napaka-smooth. Hindi man totally smooth, pero napakaganda ng testimony. Amen? Upang malubos ang inyong kagalakan. Pero dahilan tayo yung mga bata pa sa paglilingkod, hindi pa natin yan malulubos. Mahal na kapatid. Kasi kulang pa tayo. Totoo po yan. Pero kapag tumagal-tagal na kayo, marami na kayong naranasan sa Panginoon, diba? Kapag ang Panginoon ay alam nyo, tumutugon na ng inyong mga dalangin, napakasarap na magpatotoo sa Panginoon. Amen. Kaya basahin muli natin yung Isaiah chapter 40. Tatapos na ako, mga mahal na kapatid. Kaya yung intro dito, hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng wakas ng lupa. Diba? Hindi nanlalata, hindi napapagod man, at walang makatarok ng kanyang unawa. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Pero meron pang binabaga, adlib dito. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod. At ang mga binata ay lubos ng mga bungwal. Kung walang foundation, mga mahal na kapatid. Kung walang pagkakilala sa Diyos. Verse 31, sabi rito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas,
sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. At sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Hindi nyo may enjoy yun? Diba? Nakaka-enjoy yun? Diba? Ang sarap tumakbo na hindi napapagod. May maglakad na hindi nangihina. Napakarami ng mga bagay na yung magagawa. Kung maalala nyo, yung mga bata pa, nandiyan, mga naglalaro. Diba? Ilang oras nang naglalaro, ilang oras nang nakababad sa init ng araw, hindi pa rin napapagod. Kaya merong mga kanta na napakasarap balikan pagiging bata. Pero kahit matanda na tayo, pwede nating maranasan to sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Kaya mga mahal na kapatid, sabi rito, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ano yung magpapanauri ng inyong kalakasan? Yung mga bagay na ibinibigay ng Panginoon. Kung tayo lamang ay matututong humingi sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang pangangailangan, then the Lord will grant it unto you, mga mahal na kapatid. Sa oras na ito, pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Linawin ko lang po, mga mahal na kapatid, ito po ay hindi lang pagtuturo, kundi pangangaral. Yung pangangaral, mayroong pagsaway talaga yan, mga mahal na kapatid. Amen? Diba? Yung nabanggit ko sa inyo kanina, na we are in the same place, but baka meron tayong different direction. So, napakalawak nun kung yun sana yung naibahagi ko sa inyo, pero iba yung direction ng Panginoon sa hapon na ito. Amen? Meron bang nasaktan? Yes, meron. Palagi yan. Kapag ka merong pangangaral, palagi yan. Kasi ang isipin nyo, mga mahal na kapatid, ang pangangaral ng salita ng Diyos, yan ay separation. Sabi ng prophet, mga mahal na kapatid, sa isang kongregasyon, mayroong 3 uri ng mananampalataya. Depende na lang kung alin ang sasampalatayanan nila. Yung isa, mananampalataya. Yung isa, hindi mananampalataya. Ano yung pangatlo? Make believer. Nagpapanggap lang na mananampalataya. Kaya yan po yung ibig sabihin ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kung maaari, paghiwalayin ng salita ng Diyos. Yan po yung katotohanan yan. Talagang pilit na isineseparate. Pero kung lahat naman ay mananampalataya, sa araw na yan, isineseparate ng Diyos yung mga maling mga bagay sa atin. Yan po yung purpose. Para lang po maintindihan natin. Para wag pong masentro sa akin. Kasi hindi ko naman pinaganda para puntiriyahin kayo. Ang Diyos ang naglalagay niyan, mga mahal na kapatid. Kahit kayo na mga nangangaral, alam niyo yan. Pero kung hindi niyo pa yan na-exercise, siguro ibang kaloob yung meron kayo. Pero sa oras na ito, alam ko kulang yung paghahanda ko, pero ang Diyos ang namamagitan sa atin para banggitin yung mga bagay na yan. Kaya kung hindi ka pa rin makikinig, asahan mo. Sa susunod, mababanggit ulit yan. Right? Ganun lang yan, mga mahal na kapatid. Kasi napakahirap naman mangangaral ka na nakatingin ka doon. Yung pangangailangan ng mga kabataan, hindi mo natutugunan. Hindi yun yung pangangaral. Diba? Prophecy na yun, mga mahal na kapatid. Kaya sa mga kabataan na nandito, nawa, lumitaw kung ano yung mga kaloob na meron kayo, mga mahal na kapatid. Kung pinapadama sa iyo na ituwid yung sambagay, huwag kang magaling lang. Kasi kung yan yung nais na ipagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo. Kasi hindi mo nga nasaktan yung isang kapatid, the way na ikaw ay magturo, pero hindi mo naman nagawa yung nais na ipagawa ng Diyos. Ganun lang yun, mga mahal na kapatid. Kaya pahalagaan natin ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Kuya Ryan, okay lang, kahit poste na lang yung matira dyan. Basta totoong naglilingkod sa Panginoon. Kaysa naman marami, ayaw namang sumunod. Diba? Kaya huwag kayong palagi doon sa kambingan. Baka maging kambing kayo. Matigas yung mga ulo. Diba? Diba? Doon na lang kayo sa big bro. Para yung Diyos matawasan niyo. Amen? Awa, pagi masunurin tayo, mga
Obedience is better than sacrifice. Nangungusap ako dito na merong walang kung bakit nangyayari ang mga bagay nito, pero ang Diyos, mga mahal na kapatid, merong direksyon. Kasi meron kayong gagampanan sa mga darating na panahon. Meron pang panahon. Tinutuwid kayo ng Diyos, magpatuwid tayo. Kung ayaw nyo, then okay lang. Uulitin na naman yan ng Diyos sa susunod. Nakakahiya yan. Ha? Pero ang Diyos ang nakakalam ng lahat ng mga bagay. Sa oras na ito, tayo magtitayo, mga mahal na kapatid. Salamat sa Panginoon. Ha? Ating awitin yung awit na yan. Alam mo ba yun? Awitin natin yan. Sabi ko nga kay Jongjong, pinakita niya sa akin yung mga line-up niya. Sige, okay naman yan. Pero nawa sa susunod, pumili ka naman doon sa Only Believe So. Mas matutuwa ako. Kaya si Brother Joshua, nung papapili sa akin ng kanta, naiandog ng mga bata, yung isa Only Believe Song, yung isa Makabago. Doon ako agad. Yung Only Believe Song. Eh, alam ko, yung mensahe ay nandoon. Amen? Yung ating awitin, mga mahal na kapatid. So, hindi ko naman sinasabing ayaw ko ng mga makabago, pero kung pipili tayo, kung mas pipiliin ko yung alam kong mas maganda. Amen? Pipiliin ko yung mayroong laman, mayroong mensahe. Teach me, Lord, to wait. Teach me, Lord, to wait while hearts are aflame. Tell it your good time. You are. Amen. Yes, Lord. My peace. Teach me now to rely. Amen. That's true, Lord. What others do, o kaya what others say, but to wait and prayer for an answer from you. They that wait upon the Lord shall renew, amen, their strength. They shall mount up. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Verse 2. Amen. Teach me, Lord, to wait. Teach me, Lord, to wait. Habang nag-aalab ang puso, while hearts are aflame, help me humble our pride, Lord, my pride, and call on your name. And call on your name. Keep my faith. Renew, amen. Renew. Keep my eyes on you.
itaas mo sa F. Their strength. Awitin natin ulit yung They verse 1. shall mount up with wings as an eagle. They shall run. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Each belongs. Awitin natin ulit sa verse 1 ng nasa King F. Each belongs to it. Amen. Each belongs to it. Thou on my knees, till in your Your own good time. Your own perfect time, Lord. you answer my pleas. Teach me na. Teach me not to rely on what others do, but to wait in prayer for an answer from you. They that wait. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall not ahap. They Amen, shall Lord. mount Hallelujah. Mangyari nawa sa mga up kabataan sa with dako nito, Lord. wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Yes, Lord. Hallelujah. O Lord, tila baga ang salitang teach me, Lord, to wait ay tila baga ganoon lang yung pagkaintindi namin. Pero kung palalawakin namin ito, kagaya ng mensahe ng talatang ito, ang paghihintay sa iyo, Panginoon, ay hindi lamang sa oras lamang nakatingin. Pero kung titingnan ang banal na kasulatan, habang kami naghihintay sa iyo, we trimmed our lamp, Panginoon. Ibig sabihin, we trimmed our characters, Lord. Itutuwid mo ang aming mga ugali. Kung matigas yung ulo namin, palalambutin mo, Panginoon. Kung yung puso namin ay hindi handang makinig, Lord, gagawa ka ng maraming paraan sa pamamagitan ng iyong salita at maraming mga pagkakataon sa aming mga buhay para ang pusong ito, Panginoon, na bato ay durugin, Panginoon, at hanggang ito ay mapalitan ng isang pusong laman na ang pusong ito ay ikaw, Panginoon. Lord, batid mo ang kalagayan ng mga kabataan sa dakong ito. Marahil kulang pa. Kaya Lord, ang pangangaral ng iyong salita, pagtuturo ay gayon na lamang, Panginoon. Hallelujah, kung makikita lamang nila, hindi naman na sa nagko-compare, Panginoon, sa dati, Panginoon. Although kakaunti, pero masigasig ang lahat, Panginoon. Pero ngayon, tinabaga, mayroon ng cellphone, mayroon ng mga gadget, napakaraming mga nakikita sa Facebook, sa YouTube, Panginoon, nababaling yung aming mga paningin. Sabi noon sa pangalawang talata, Panginoon, mag-focus lamang. Keep our eyes on you, Lord. Pero dahilan sa katusuhan ng kaaway, Panginoon, pumapasok sa mga cellphone, so ano-ano pang mga paraan, ay tila baga kagaya ng aming nabasa kanina, huwag kayong padaya, tila baga nadadaya yung mga kabataan. Pero Lord, sabi nga ng iyong salita, kapag ka nandyan yung kaaway, maglilip ka ng standard, Panginoon.
At ang paraan mo ng bagay na ito ay ang paraan ay ang salita ng Diyos. Hallelujah. Isinusugo mo, Panginoon. Hindi ito dahilan sa ang iyong lingkod ay nakakakita lamang nito. Kundi nakikita mo ito, Panginoon. Batid mo yung paghahanda na meron ako, Lord, sa araw na ito. Kaunti lamang paghahanda. Pero habang nandito sa pulpito ay napakarami mong ipinapakita. Napakarami mong gustong ipangusap, Panginoon. Kung magagawa lamang na makinig ng mga kapatid. Lord, alam ko, higit pang mga bagay ang papahayag mo na mayroong kinalaman sa paglago. Pero bago kami dumating sa mga ganoong pagnonoris ng mga salita para lumago kami, kinakailangan munang i-break ang mga bagay na ito. Kinakailangan munang ugatin, tanggalin ang mga ugat ng mga bagay na ito. Nang sa gayon, Panginoon, malaya kang kumilos. Malaya kang gumamit sa bawat kabataan na nandito. At nang sa gayon, kikilos ang gawain ng kabataan, aakay ng napakarami pang mga kabataan, Panginoon, na mga tinalaga mo sa dakong ito, saan mang dako, dito sa ringkunan ng Panginoon. Pero bago ka pa tumawag sa iba, isasaayos mo muna ang mga binata sa dakong ito, mga kabataan sa dakong ito. Lord, alam ko meron na mga kabataan dito na maayos na ang kanilang kalalagayan. Sila ay ginagamit mo na, Panginoon. Pero ang nais mo, Panginoon, ay ma-pound muna o kaya ma-build muna ang mga binata sa dakong ito, mga kabataan, mga dalagang, Panginoon. Kaya sa oras ito, Lord, hindi ako nagplano ng ganitong pangungusap. Hindi maging man nga yung pananalangin kanina, Lord. Hindi ganoon. Pero ikaw ito, Panginoon, ang gumagawa sa aming kalagitnaan. O Lord, buksan mo ang paningin, kaisipan ng ating mga kapatid na nandito. Nang sa gayon, Panginoon, makita nila ang bagay na nais mong ipakita at maging man na nais mong ipagawa sa kanila. Lord, di na magamitan kapag mayroong isang kapatid na nagsasaway, dinadaan lang namin sa tawa, pero deep inside sa mga puso namin, Lord, ng mga lingkod mo, mayroong kalungkutan. Hindi ito nakikita nila, Panginoon. Pero nalulungkot ang aming mga puso kapag mayroong mga kapatid na paulit-ulit na sinasabihan, pero hindi nakikinig, Lord. Pero kung ganun kami, lalong-lalo na yung puso mo, Panginoon. Ayaw mo ng mga ganitong bagay, pero kasama to, Lord, sa paglilingkod namin. Hallelujah, ang puso mo nawa ang makita ng ating mga kapatid na nandito. Kaya manalangin mga kapatid. Hila namin Diyos na pinupuli. Kaya sinasamba, dinadakilan, dinataas ang kalagitnaan. Ayaw naming dayain, Panginoon, ang aming kalalagayan. Marahil, pulitin man itago ito ng bawat isa sa amin. Pero Lord, hayag na hayag ang Panginoon. Kaya siguro, gano'n na lamang, Lord, ang Panginoon na ipakita sa amin. Dahilan nakikita mo, maging man nakikita namin, nakikita ng mga tao sa labas, Panginoon. Ayaw mo na mapahiya ang iyong pangalan. Ayaw mo na mayurakan muli ang iyong pangalan, Panginoon. Kaya gano'n na lamang ang saklolo na iyong ginagawa. Gano'n na lamang ang pag-ingat na iyong ginagawa sa kanila. Pero sabi nga, Panginoon, mayroong free will ang bawat isa sa amin. Mayroon kami kanya-kanyang pagpili at hindi namin pwedeng talian ang sino man na nandito. Gawin mo to, gawin mo yan. Mayroon kanya-kanyang pagpili, Panginoon. Pero as long as ay ginagagawa ang bagay na nais mong pagawa, Lord, alam ko, mayroong kalungkutan di lamang sa akin. Maging man sa aming youth leader, sa mga malalagunang binata na nandito, Lord, mga sister. Alam ko, Lord, nalalaman mo to. Pero sa oras na ito, Lord, langin na wag nawang madala lamang sila sa bagay na ito, kundi madala sila. Sabi kanina, when he came to himself, nandoon yung realization, Panginoon. Ayaw ko, Lord, na magpatuloy ang mga kabataan na ganitong kalalagayan. Ginawa, Panginoon, hindi naman sa sapilitan, kundi in your perfect time, Panginoon, mangyari po ang mga bagay na ito. Sabi ng aming ginawit kanina, teach me not to rely on what others do. O kung kukunin pa namin yung ibang pangungusap, teach me not to rely on what others say, Lord. Ilabaga mas takot kasi kami, Panginoon, sa mga sinabi
sinasabi ng iba kaysa sa sasabihin mo. Ngunit Lord, ipapakita lamang ito kung ano ang aking kalagayan. Lord, maaari silang magalit sa akin, maaari silang magtampo sa akin. Pero Lord, mas matutuwa ako kapagkat nagawa ko yung bagay na pinapagawa mo sa akin. Hindi man nila ako pansinin, ilang oras, Lord, okay lang. Mas importante ang iyong salita, Panginoon, ay naipahayag at naituro, Panginoon, sa bagay na nais mong ipakita sa amin. Na, Panginoon, kung mababago man ng mga bagay, Lord, mas matutuwa ang bawat isa sa amin. Amen, Lord. Kaya sa oras na ito, sabi nga, Panginoon, ang dakong ito ay hindi lugar, Panginoon, ng mga matutuwid. Ito ay lugar, Panginoon, ng mga kinakailangan ng pagtutuwid, Panginoon. Kinakailangan ng pagsasaayos. Maging man niya ako, Panginoon, kapag ka pumaparito sa gawain, minsan naiisip ko, Lord, ano na naman yung bagay na nais mong isaayos sa buhay ko? Ano na naman, Panginoon, yung mga nagawa ko na hindi nakapagbigay ng kaluburan sa iyo? Ganun nawa yung maging kaisipan ng mga kabataan sa dakong ito. Panahon ng gawain, di lamang comfort yung mararanasan, Lord, kundi yung pagtutuwid, Panginoon, ay nandoon para sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan. Mayroon na namang desire sa aming mga puso na baguhin ang aming mga sarili. Nasabi nga, Panginoon, sa Romans chapter 12, verse 2, verse 1 and 2, Panginoon, sabi roon, be ye transformed by the renewing of our mind, upang makita namin at maganap namin kung ano ang reasonable service, Panginoon, na nais mo sa buhay ng bawat isa amin. Sa oras na ito, Panginoon, marahil pangarami ng pangungusap, marahil paulit-ulit, Panginoon, pero nawa ang iyong salita, ang iyong mensahe, ay maiwanan o kaya madala, matanggap ng mga kapatid na natin. Sa oras na ito, Lord, bilang isang lingkod mo, bilang isang kinikilala nila, bilang pastor, kinikilala bilang kanilang, may pa nga, isang tatay, Panginoon, marahil yung edad namin ay hindi naglalayo. Pero Lord, ang pagkatawag ay nandiyan, ang kaloob ay nandiyan, Panginoon, na dapat namin kilalanin, Panginoon. Hindi dahilan sa pinipilit, Panginoon, kundi nandoon yung benefits. Kung kikilalanin namin ang prophets, tatanggapin namin ang kaloob ng prophet. Pero kung hindi namin ito makikilala, Panginoon, alam ko, iba yung matatanggap ng ilan, Panginoon, na hindi tumahan. Sa oras na ito, Panginoon, aking pinagkakatiwala sa iyo. Unang-una na ang aming youth leader, Panginoon, na nandito. Maging man ang mga sumunod doon, mga foundation, mga sister, Panginoon, na nandito. Itawa silang magtulungan, Panginoon, palakasan. Yung dating mga sharing, Lord, tinabaga wala na, Panginoon. Yung banding, Panginoon, tinabaga wala na. Dahilan tayo ng mga bagay na nangyari. Nagkaroon ng lamat, kagaya nung yung panganay na anak ng isang mayaman na lalaki, Lord, na nagkaroon ng puot sa kanyang puso. Ngunit nawa, Panginoon, maalis, ma-break ang mga bagay na ito. At muli sila magkaroon ng relationship, fellowship, Panginoon. Magkaroon ng bonding. Dahilan sabi pa nga doon, kung walang bonding, hindi makapag-build, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, aking pinagkakatiwala sa iyo, ang gawain ng kabataan. Lahat ng bumubuo ang gawain ng kabataan. Mga tumatayo mga banyata, Lord, palakasin mo, pagbayin mo, mga sister. Handa magpagamit sa iyo, increase their ministry, Panginoon. Palakasin mo sila, pagbayin mo sila. At sa oras na ito, Panginoon, ang may pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ikaw po ang kasunod, ikaw po ang may taas, ikaw po ang mapapurihan, at maluwalhatin sa aming mga buhay. Nakatiwala ang lahat at binabalik sa aming mong pangalan namin, Panginoon Jesus. Say amen, mga kapatid. Amen.